For today's video, gagawa tayo ng queen size na bed frame. Gawa sa plyboard tsaka tubular. Yan. Dito magkakat na tayo dito ng drawer. Yung pagkat ko rito, kung ano yung magiging cut na yan, yan din yung magiging drawer face niya. Kaya maingat ka itong kinat. Kaya kung mapapansin nyo dyan, kailangan hindi ako sumobra o pumaling ng pagkakat dito. Yan. Gumamit ako dito ng table saw para sa pag-iwa ng ating drawer na gagawin. Ayan. Kailangan hindi ako sumobra sa guhit. Kung papansin nyo, ginuhitan ko na yan para hindi ako sumobra. Ayan. Dahil yan din yung gagawin nating pinaka-drawer face niya. Kaya dahan-dahan ko siyang kinat. Ayan. Gamit yung ating table saw. Tapos dito sa part na to, hindi ko na siya kayang gawin sa table saw. Kaya gagamit ako dito ng circular saw. Ayan. Tsaka ako siya i-jigsaw para mas maging malinis yung ating cut dito. Para maging maganda yung ating drawer face, hindi masira. Dahil yan din yung gagawin nating drawer face niyan. Ayan. Kahit magkabaliktad dyan, ang ginawa ko kasi na to is same size lang. Kaya kahit magkabaliktad dyan, sukat na sukat sigurado yan. Pero para masigurado, nagdiyan ko siya ng tanda para hindi na rin siya magkabaliktad. Para fix na rin siya. Ayan, yung pinaka-lagan drawer niya. Ayan, assemblein na natin to. Queen size nga pala to, 75 by 60. Na mayroon siyang upholstered na headboard. Skwalahin ko muna. Gamit yung ating metro. Kailangan same size siya. Skwalado siya. At ito yung kanyang pinaka-frame ng ating higaan. Ayan. Gumamit din ako ng tubular dyan para 1 by 1 na tubular lang ginamit ko dyan. Ito yung mga yung frame niya. Ayan. Tapos isasalpak ko siya dyan. Papansin nyo, yan, nakasalpak siya. Para mas maging matibay yung ating higaan. Ayan. Ayan, ganyan. Ganyan magiging itsura niya. Ayan, dito binutasan ko siya para i-tornilyo natin dito or gamitan natin ng black screw para hindi siya gumalaw. I-black screw natin dito siya sa plyboard. Yan yung dalawang drawer niya. Ayan yung pinalagyan ng kanyang drawer guide. Yan, meron na rin siya nalagyan ng drawer guide dyan. Nilagyan ko na siya. Yan. Yan, tapat siya sa butas, saka hanggang dito sa pinakadulo niya. Yan yung magsisilbing hawakan o kapitan ng ating drawer guide. Pala yung ginamit yung drawer guide dito is 22 inches na drawer guide dahil medyo malalim yung ating drawer na ginawa. Yan, kapit na nga natin itong ating drawer frame. Kung papansin nyo, ayan. Binlock screw ko siya. Gumamit ako ng lock screw na D2. Kaya papasin nyo nga dyan, ayan o. Naka-groove yan para hindi kita yung ulo ng ating black screw. And then, ang ginawa ko dyan, medyo mahaba yung ginamit ko dyan. 2 inches, kaya tumago siya ng konti dito sa pinaka-part ng labas. Mas okay yung ganyan na ikat na lang natin yung ng grinder kaysa naman mas maigsi. Mas mahina kasi pagka mas maigsi. Kaya ginawa ko dyan, ibaling sumobra. Ayan, ikakat ko na siya ng grinder. Tsaka natin siya mamasilihan para mas maging matibay yung kapit ng ating black screw. Kaya kung papasin nyo, dito naman sa mga part na gilid na yan, nilagyan ko naman siya ng pinakatungtungan ng frame. Ayan. Para siguradong hindi lulundo yung ating gagawin dyan na pinaka-cover niya. Dito, sa backing niya, gumamit ako ng 1/4 na plywood. Ayan. Kaka ko siya ni screw para mas maging matibay siya. Para kahit madiinan siya, nang mailagyan mo siya ng medyo mabigat, is hindi siya lulundo. Ayan, papasin yun, i-black screw ko din siya. Ito, gumagawa na ako dito ng naka-drawer niya. Ayan, medyo may kahabaan yung drawer na to, o medyo may kalakihan. Dahil 22 inches yung ating gagawing drawer guide dito.
linisin ko muna siya para bago ko siya i-build, para makita ko yung magandang part. Yun ilalagay ko sa pinakaibabaw ng ating drawer. Dito naglalagay ako dito ng groove para makita ko yung saluhan. Ayan, ganyan tayo gagawa ng pinaka groove niya para sa saluhan ng ating drawer na yan. 1/4 ang susuksok natin yan sa pinaka backer board niya na yan. Bali 3 times ko siyang pinadaan ng circular para mas maging malinis yung ating suksukan ng ating backer. Yan. Make sure lang na pumasok yung 1/4 na plywood natin yan. Para pagka binili na natin siya, wala na tayong maging problema na hindi papasok yung ating 1/4 na plywood. Kaya tinetest ko siyang isa-isa para sigurado tayo na susuot yung plywood natin. Pagka nakabuild na kasi yan, mahirapan na tayong isuksok yun. Once na medyo masikip siya, mahirapan na tayo isuksok yung ating pinaka-plywood dyan. Kaya sinusigurado ko na pasok yung ating 1/4 na plywood. Kaya kumikat na nga ako dito na pinaka-pang backer board niya. Ginagamit ko dyan na pinaka backer board niya yung Unifly na plywood na marine. Ayan. Pinakamagandang klase na nga yung ganyan na plywood. Nagkakahalaga nga ito ng 480 pesos. Yan ang pinakamahal na 1/4 na nabibili dito sa lugar namin. Ayan. Pero maganda naman kasi quality niya. Kasi pinipinish ko to, kaya pinipili ko na pinakamagandang plywood na ginagamit ko kasi pinipinish ko to yung paggawa ko. Para hindi na ako mahirapan sa pag-finish. Once kasi natitipirin ko naman siya sa materialis, doon naman ako mahirapan sa pag-finish. Lalakas ako sa pintura at saka sa masilya. At the same time, yung oras ko medyo nauubos din pagka sa finish. Kaya bibili na ako dito ng magandang materialis. Mapapabilis yung trabaho ko. At the same time, maging maganda yung ating gawa. Dito nga, papansin ko lang pa-eskwala dito. Dahil sa part na to, ilalagyan ko rin siya ng nailer. Kung kapasayon yan, lagyan ko siya doon ng nailer para mas matibay yung ating backer board. Yan. Ganyan ako gumawa ng drawer. Bago ko siya ilagay yung drawer piece, ilalagay ko muna sa fix ko na siyang ganyan. Tsaka ako maglalagay ng drawer piece para sigurado tayo sa alignment ng ating drawer piece. Yan. Lagyan lang natin siya dito ng yan. Tapos yung pinaka eskwala yung ginamit ko sa ilalim niya para yun ang maging spacer niya sa ilalim. Takang ko lang siya ng tagisa magkabilang dulo. Yan, saka buksan. Okay na yan. Pwede na natin screw yan dito sa pinakaloob niya. Yan. Kaya kung maliit lang yung ginagamit ko na yan para hindi na rin sayang yun kasi pinapako ko rin naman dito siya sa labas ng tagisa na finishing na 2 inches na finishing. Lagyan ko din siya ng groove para may konting design yung ating drawer piece. Ito yung ginamit ko rito na pinaka-handle niya, yung flush handle. Medyo mahirap nga lang talaga ikabit to pero mas maganda kung tignan. Lalo sa mga ganitong mga hindi dapat masagi o iwasagi. Ito ang nilalagay ko ang pinaka-handle niya, yung kanyang flush handle na aluminum. Yan, mahirap lang talaga siya ikabit. Kaya ginagawa ko diskarte nga rito, gumagamit pa ako dyan ng pangbutas ng ating concealed para hindi ako mahirapan sa pag-router. Yan, dito naggumamit ulit ako dito ng isang 3/4 na plywood na manipis. Yung papansin nyo ganyan para medyo gumanda yung ating edging ng ating kama dyan sa gilid na yan. Pinakapal ko yung pinakagilid niya para maganda siyang tignan. At the same time, mas magatibay pa siya. Yan. Makapal lang tignan yung ating ginawang pinaka-board. Dito na yung pinaka-headboard niya. Yan. Gumamit ako dito ng 1x2 na tubular. Yan. Para sa kanyang headboard. Yan. Yan, nakamasilya na rin yan. Pipinish ko na lang yan. Tapos may masilya na rin siya.
Ayan, tapos dito, nilagyan ko na siyang butas para diyan ko ipa-black screw sa likod ng ating board o ng ating bed. Ayan, lalagyan ng ating headboard. Kaya meron siyang mga nakabang dyan na flat bar na may butas na rin. Ayan, at yung ilalim niyan sa kabilang side, naka-groove din yan o naka-countersink yung pinaka likod niya para maiwasan natin yung paglabas ng ulo ng ating black screw. Ayan, dito sa likod. Ayan. Yan, naka-countersink yung ating mga butas. Tapos marsilyado rin yan, lahat ng ating pinag-weldingan. Yan, para lubog din yung ating ulo ng ating black screw. Magandang tingnan guys pagka ganyan ang ginagawa nyo sa pagbutas ng ating tubular o kahit na anong frame na bakal na lalagyan ng plywood. Ito nga yung ating gagawin pinaka-postered na ating headboard. Ayan, gumamit ako dito ng 3/4 na plywood na i-layout ko na yan, tsaka ako siya binutasan na. Tapos itong Uratex foam yan guys. Uratex foam yan na foam. Yan ang gagamitin ko dyan. 2 inches ang kapal niya. Tapos gumamit din ako dito ng manipis na foam. Ayan, papansin nyo. Manipis din na foam. Ipapatong ko dun sa Uratex foam. Yun ang gagawin ko dyan. Pampatong. Yan. Tapos gagamit din tayo dito ng fiber fill. Ito naman ang leather yung magandang klase itong nabili kong leather dito para hindi ako nahihirapan sa pagka-packer na hindi napupunit. Camry ang tatak ng ating ginamit dito na leather sheet na yan. Layout lang muna tayo dito nang lalagyan natin yung mga botones. Lalagyan ko to ng rugby para hindi gumagalaw pagka binutas ko na yung ating gagawin, lalagay dito na foam. Yan, kahit konti lang naman yan para wag lang gumalaw o ipit lang na maganda dyan yung ating foam. Ayan, papasin nyo yan para dumikit lang siya na maganda para hindi na siya gumagalaw-galaw. Yan, pagka kasi tinagili ko yan na wala siyang rugby, gagalaw-galaw yan. Kaya nilagyan ko siya ng rugby. Para makita ko lang sa kabilang side. Kaya ako tinutusok para makita ko lang sa kabilang side yung bubutasan natin. Ayan, ganyan. Gumamit ako dyan ng hulso na 32 mm yung pinaka diameter niya. Yung pinakabutas na yun yung tatamaan ng ating botones na ilalagay mamaya dyan. Yan. Bago nang butasan ko na siya, lalagyan ko na siya ng fiber fill. Magkaroon na kami ng sarili. Dito wala nga ako dito ng puncher kaya nag-DIY na lang ako dito ng puncher. Kung papas nyo, gamit lang ako pang ritaso na plywood o plyboard na 3/4. Ayan. Binutasan ko siya na medyo palubog yung ating ginamit niya ang butas. Papasin nyo, ayan. Medyo maluwag siya dun sa ating botones. Papasin nyo, maluwag siya. Ito yung ayan, ilalagay na natin sa butas. Saan natin siya dito. Ayan. Tapos papasok natin siya dahan-dahan. Di-iway ko nga lang to kasi nga wala akong pampress na to. Hindi pa ako nakakabili ng pampress na to. Pero ito, pwede na rin. Ganun din naman yung sistema na to sa press niya. Kaya ganito lang naisip ko para mas mapabilis ako kumuha ng botones. May babae siyang kinikita palagi. Pagsisipan at panihan. Babae? Yung sinong babae? Yan, ganun lang guys, pagka nakikita nyo na maayos na siya, didiin ko na siya ng flat screw. Papasin yung flat screw yung ginagamit niya para madiin ko siya na maayos. Pwede rin naman yung bilog na tubo, yung kasang-kasya lang sana dyan, yung medyo mas maliit yan. Pwede rin naman yun, pero ako dito, minuputi ko na flat screw para maganda itataka din ko sa kanya. Sa pakikialam ni Hannah sa phone ni Marco ay umabot na siya sa text messages at messenger nito.
Tunay na naman na meron pa si Marco Konti lang naman yung ginagawa ko na to, tsaka madalang naman akong gumawa na to, kaya nga naman hindi pa ako bumibili ng ating na compress. Pero pagka marami na akong gagawin, hindi na ubra na wala akong compress. Yan. Para na mas maging matibot pa siya, lalagyan ko paikot ng ating shoe glue. Para siguradong matibay, hindi matatanggal talaga. Yan. Para sigurado tayo sa ating trabaho na hindi matatanggal kasi napakapangit tingnan niya pag natanggal yung ating cover na yan. Napakapangit yung tingnan. Kaya ako na sinigurado ko na hindi matatanggal agad-agad. Basta-basta yung ating ginagawa na botones. Ay pinalabas ko muna ang mga anak namin sa kwarto. Inilak ko ang pinto na ipinagtaka ni Marco. Ang akala pa nga niya ay may gagawin kami na kung ano kaya nagkubad na siya. Pinigilan ko si Marco sa pag-uubad at ang sabi ko ay ibigay niya sa akin ang cellphone niya kasi meron akong titignan. Hindi ko naman ugali ang mga Ray makialam ng cellphone ng isa't isa. Kaya nagtaka si Marco sa request ko at tumanggi siya na ibigay ang cellphone niya. Kahit daw magkasama kami dapat ay meron pa rin boundary. Privacy ko na ang ini-invade mo. Iinis na kita pa ni Marco. Magkasama na tayo. Kaya anong privacy ang sinasabi mo? Akin ang cellphone mo. Sumusama ka na Greta. Ayos lang natin mabuti yung pinaka-lagyan niya. Kung ayos na. Wala akong tinatago. Ikaw may tinatago. Clean lang natin. Pagkatapos kinikilos mo. Sigaw mo. Umabot na ako na nakipag-agawan ako sa cellphone ni Marco. Dahil ayaw niya yung ibigay sa akin. Nagpagtama na sisigaw ko kapag hindi niya yung ibigay. Ay sorry, nagawa ko yung makina sa kanya. Sinabi sa akin ni Hannah ang passcode. Kaya nabuksan ko yun. Siguro naramdaman na ni Marco na wala na siyang magagawa. Kaya hinayaan lamang niya ako. Nakita ko sa mukha niya ang takot habang iniisay sa buhay. Ang mga chat niya at mga kausap niya sa text. Ito na nga ang sumapal sa akin ng napakasakit. Tsaka lalagyan ko lang siya ulit ng shoe glue para mas maging matibay. Ay nagkangalang clip. Sobrang sweet nga nilang dalawa. Nagsasend pa sila ng mga sexy pictures sa isa't isa. Nalalamig ako ng sandaling yun at wala na akong nagawa kundi ang umiyak. Lalo na nang malaman ko sa chat ni Marco na meron niya sa kanya na meron sa mga si Marco. Ako po nagsimula niya ako kung kami Marco ay bigay. Dahil yung sa mga Marco dito sa kanya wala sa Marco. Ang nangyari ni Marco ang ginagawa ko. Wala na sa Marco sa kanya. Sige ba wala ako wala ni Marco. Ang nangyari ni Marco ni Marco at yung Marco siya wala na. Kaya sa Marco si Marco at pinili siya. Mga kaya ang sa kanya niya sa ko yung kaya. Lalo na sa kanya. Pero ang kasi nagawa sa tao. Kaya ang isip ko kaya wala na sa Marco. Dito ilalagay na nga natin yung pinaka ginawa natin kanina na botones. Nilagay ko na siya sa pinaka-layout natin sa pinaka-leather niya. Para lagay na lang tayo ng lagay dun sa pinaka-butas niya. Ito yung ating finished product. Yan, tapos nyo. Naayos ko na lang siya, tapos lalagyan ko na lang siya ng cover dun sa kablang side. At ito nilalagyan ko na nga siya ng puputulin ko muna, puputulin ko yung mga alambre na nakalagay dyan, then lalagyan ko na siya ng cover para hindi nakikita yung wala, para mabilis na yung pinali ko yun. Gumamit nga ako din ng pinaka-guide niya para diretso yung ating pagkaka-packer. Ayan, maganda na siyang tingnan. Dito at painting naman tayo ng ating board. Mapapansin nyo, magka-paint naman tayo dyan. Ito naka-primer na to. Mapapansin nyo yan, primer na yan na yellow, pero gusto ko pa siyang patibayin, kaya pipinturahan ko pa rin yan. Obligado kasi na may pintura din pinaka-ilalim niya. Ito yung pinaka-ilalim niya. Once kasi walang pintura to o walang pintura, magmo-moisture yung pinaka-sahig niya, tatamaan yung pinaka-ilalim ng ating kama. Doon magsisimula yung pagkamugmug o yung pagkasira ng ating ilalim. Kaya itong ilalim na to sa pinakamaganda rito ay kung papasin nyo dun sa pinakailalim na yung minasilyahan ko rin yun. Yung plyboard na ginagamit ko bago ko siya ikat, minamasilyahan ko na siya para mapailalim, mapaloob man yan, siguradong masilyado yan. Kahit sa mga sulok-sulok yan, sigurado tayo na may masilya yan. Isa pa sa kagandahan ng
Basilyang ginagamit ko yung Plasolax para may amoy kasi yun, amoy gaas siya. Para suporta na rin yun sa anay, sa mga insekto, mga kung ano man na kung ano man yung mga pwedeng sumira sa ating kahoy. Ayan, pininturahan ko pa rin siya para shielded talaga yung ating pinakakama niya sa ilalim. Kasi dyan magsisimula yung sira niyan sa pinakailalim niya. Kaya kahit na hindi siya nakikita, pininturahan ko pa rin siya. After ko nga siyang mapatuyo na isang araw, ito na, magta-top coat ako ng K92 top coat o yung 2 components na top coat. Dito sa pagka-top coat yun to, tatop coat ko to ng mga 3 coats. Yan. Ang tatop coat ko lang dito yung pinaka part ng labas, kahit yung mga drawer na sa loob niya, kahit hindi na siya i-top coat. Ayan, top coat lang natin ng mga 3 patong para maging makintab yung ito, assembly na nga natin siya. Ayun yung kanyang pinaka drawer. Ayan, papasin yung napakaganda ng pagkapasok natin ng drawer. At ito sa ginagamit ko nga pala itong conceal hinges, stainless nga pala to. Kung papasin nyo itong pinaka-magnet, ayan, magnet yan, nilalagay yan sa dulo ng ating drill. Ayan, magnet yan. Pero itong magnet na yan, hindi siya dumidikit. That means talagang may pagka-stainless yung ating ginagamit nating conceal hinges. Ayan, meron siyang dumikit yung ating magnetic kasi nga meron black screw. Pag tinanggal ko yung black screw, mahuhulog yung magnet. Ayan, magnet kasi, ayan, stainless yan. Meron siya nakalagay na 304 dito. Ayan, magnet, stainless yan. Ang kainaman sa ganitong conceal hinges, mas mapapatagal niya pa yung buhay niya, gawa nga ng hindi siya kaagad-agad kinakalawang. Yan, at dito sa handle na to, lalagyan ko siya ng butas dito sa part na yan para, yan, kasi may butas siya, dinagdagan ko siya ng butas para mas matumibay yung ating handle. Gamit ako doon ng black screw na 1.5 para hindi siya, pag inangat, hindi siya agad matatanggal yung ating handle. Yan. Ayan ating pinaka headboard niya. Yan, screw lang natin sa pinakalikod. At ito na yung ating finish product ng ating queen size bed frame na 60 by 75. Yan, upholstered headboard. Yan. May malalaking drawer, may malaki siyang compartment na dala na 4 na piraso. Ayan, papansin, malinis yung likod niya. Ayan, malinis siyang tignan. Yan, open lang natin para makita natin lahat ng ating drawer tsaka compartment. Ito yung dalawang compartment. Yan. Kung papapansin nyo sa bukas na to, dalawang papunta rito. Kasi dito yung ang pinaka gilid niyan, yung dalawang sulok, ganyan yung magiging lagay niya sa kwarto. Kaya dito ko siya ginawa open niya dito sa parehas. Yan. Yan. Kahit na malalaking pinto yan, malaking open yan, pero may gawa nga ng naglagay pa tayo ng mga tubular na paikot yan, kaya matibay na yan. Hindi na siya basta lulusot o lulundo yung ating plyboard yan. Dahil lalagyan pa naman ng kutsyon yan. Ayan. Ganun lang guys, thanks for watching.